Hello mga musing, mga madam, good day sa buong mundo at magandang gabi dyan sa inyo sa Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines. Shout out sa buong mundo, shout out sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines. Kumusta po kayong lahat mga busing, mga madam? Okay, pag-usapan natin tong si Sara Duterte dahil po naaamoy na nila na maaaring bababa yung arrest warrant niya, mga busing, mga madam, dahil nga sa sinampang kaso laban sa kanya ng kasong sinampa sa laban sa kanya doon sa Quezon City, na ang kasong isinampa ay grave threat. So maaring naamoy nila yung warrant of arrest. Mangyayari to magiging katulad ito nila ni si Sara, magiging katulad ni Marcolita na nag-file ng motion at pumunta pa doon si Marcolita sa Sandigang Bayan para i-file ang motion ng kaso ni Marcolita, dahil ang paniwala ni Marcolita ay mahina, pero nung pagdating niya sa Sandigang Bayan ay mayroon na pala siyang warrant of arrest, kaya walang nangyari si Marcolita, kaya walang nagawa si Marcolita, ay doon na siya inaresto ng mga kapulisan sa Sandigang Bayan. So kanya po inalimbawa ko siya si Marcolita kay Inday, dahil maaaring mangyari yan kay Sara kapag kasi po kapag ang kaso ay napunta na sa sa korte, ay ang susunod na po yan ay warrant of arrest na. So talagang maaring hindi mag-grant yung motion ni Inday Sara, yung kampo nila, dahil nga nasa Korte Suprema. Kung mag-grant man yan, pwedeng mangyari dalaw yan mga busing. Kung mag-grant man yan, ganito munang mangyayari, uluhin mo, dakpin muna, arestuhin muna si Sara Duterte, at saka mag-motion sila. Parang ganun. Parang nangyari kay Marcolita kay Jinggoy, di ba? Hinuli sila, nag-motion sila, tuloy-tuloy ang motion nila hanggang ngayon. So ganun ang mangyayari yan. walang vice president o whatever, kasi ang sabi ng kampo ni Sara Duterte, dahil nga vice president si Sara Duterte, ang sabi, pagka ang vice president impeachable, hindi pwedeng arestuhin dahil nga raw impeachable, dahil may immunity. Kumbaga sa kuwan, parang may immunity. Hindi naman pwede yun, dahil ang may immunity lang ay ang ating mahal na Pangulong si Bongbong Marcos. Ang tanging presidente lang ang may immunity. Kahit anong mga kaso pa yan, hindi nila pwedeng kasuhan si Bongbong Marcos, dahil president nga yan sa buong Pilipinas, kaya siya may immunity. Ang vice president lang ang walang immunity, pababa hanggang pababa, yun lang ang walang mga immunity. Kaya so may possibly na yung warrant to arrest ay bababa ata yung nag-file sila ng motion para pigilan ang warrant to arrest ni Sara, maaring hindi mag-grant, mga pusing, mga bunang. So ayan na, taranta na ang mga kampo ni Sara Duterte sa pagbaba ng warrant of arrest. Ayan, masyado kasi ito si Sara, akala siguro niya powerful siya, very powerful. Wala, hindi talaga walang mangyari sa powerful mo, vice presidente ka lang. So ayon sa mga balita, na kalat na ito sa social media, mga busing, mga banal, na
mag-close door meeting daw silang si Pangulo at ang ating Vice President. Naku, mahirap yan close, mukhang sumuko na si Sara Duterte dahil ba naalala nyo ba yung sinabi niyang hindi ako sabi ni Sara nung nakaraan ng years ago, na hindi ako makikipagsundo sa ating mahal na Pangulo, kay Bongbong Marcos. Kung ano yung ginawa ko, yun na yun, o di ba? So ngayon nababalita na mayroong closed door meeting. So bahala na dyan ang ating mahal na Pangulo, dahil matalino naman ang ating mahal na Pangulo kung ano ang daw, di ba? Hindi pa rin siya magtiwala sa mga Duterte, kasi Duterte yan marunong magkuhan yan marunong maglaro yan Duterte yan sa mga kasamaan na gawain ay magaling dyan sa ang mga Duterte, mga busing, mga badang. So nandiyan na yan sa ating mahal na Pangulo, dahil marunong naman ang ating mahal na Pangulo, marunong naman siya alam na niya ang gagawin niya. Matalino yung ating mahal na Pangulo. Mayroon man talagang closed door meeting. So marunong ang ating mahal na Pangulo, bahala na just yan, di ba mga busing, mga badab. So yun, yari na si taranta na talaga ang kampo ni Sara Duterte kapag bumaba na yung warrant of arrest. Uhulihin na yan, that's it. Wala namang problema yan mayroon namang buwan yan hindi naman katulad na plunder yan na walang bill yung kay Sara Duterte may bill. Kaya lang kapag na bumaba kasi yung warrant of arrest, ang mangyari kasi sa kanya kapag mayroon ng warrant of arrest, siyempre uhulihin ng mga pulis yan, walang magagawa ang mga kapulisan, kailangan sundin nila ang utos ng korte. So ang mangyayari pag inulis si Sara, ang mangyayari maghahawak na yan ng case number, tapos may litrato, may mugshot, yung gaganon siya. Diba? Yun ang pinakamasakit mga busing, mga madam. yung pipicturean ka ng mugshot, tapos hawak-hawak mo yung case number mo, di ba mga busing? Yun siguro ang hindi matanggap ni Sara Duterte. Parang magiging katulad sila ni Bong Revilla, ni Jingo Estrada, ni Marcolita, ni Mike De Pintor. Lahat sila hawak ng mugshot, mga busing, mga madam. Patay talaga dito si Sara. Okay, hanggang dito na lang po mga busing, mga madam. Maraming salamat po sa inyo. Okay, sa mga followers ko, maraming salamat. Sa mga hindi pa po nag-follow, please follow, like and share and comment. Okay, bye bye, peace.